Magandang gabi po sa atin lahat. Ngayon po, dadako po tayo sa ika-53 at ika-54 na tanong sa Westminster Shorter Catechism. So una po, ika-53 na tanong. Basahin po natin lahat. Ano ang ikatlong utos? At ang sagot po niyan, basahin po natin. Ang ikatlong utos ay, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi napawawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Amen? So, ang utos pong ito ay makikita natin sa aklat ng Exodus chapter 20, verse 7, kung saan inulit muli sa aklat ng Deuteronomy chapter 5, verse 11. Hindi lang ito simpleng utos tungkol sa salita, ito ay paalala din tungkol sa puso at buhay natin. Minsan, iniisip natin na nasusunod natin ito dahil hindi tayo nagmumura o gumagamit ng pangalan ng Diyos sa mali. Pero, tanungin po natin ang ating mga sarili. Tanungin niyo po yung katabi niyo. Paano mo ginagamit ang pangalan ng Diyos sa araw-araw? Sabihin nga po natin. Paano mo ginagamit? Paano natin ginagamit ang pangalan ng Diyos sa araw-araw? So, meron pa pong mas malalim pa dito na kahulugan. Amen. So, halimbawa, kapag ginagamit natin ang pangalan ng Diyos para magsinungaling o manloko, ito ay paglabag sa utos. Diba tayo po mga Kristiyano tayo? Kapag sinabi natin, I am a Christian, Kristiyano tayo, dala natin alin? Dala natin ang pangalan ng Diyos. Kaya kapag ang buhay natin ay hindi tugma sa ating sinasabi o sa ating mga pananalita, kapag tayo ay nagsisinungaling, nanlalamang o namumuhay na malayo sa kanyang kalooban, parang ginagamit na rin po natin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Agree po ba tayong lahat doon? Lahat po tayo ay somehow guilty doon. Amen? Ibig sabihin, dapat nating igalang at pahalagahan ang pangalan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kasi dala natin ang pagiging Kristiyano eh. Ano po ba ang Kristiyano? Diba? Tayo po ay believers of Jesus Christ. So, ibig sabihin, tayo ay ehemplo, tayo ay example, diba? Bilang salt and light, tayo po ay halimbawa sa sanlibutan, diba ho? So, kailangan maingat tayo sa parting yun. Amen? Yan. Mga kapatid, ang pangalan ng Diyos ay banal. Ito ay dapat igalang hindi lang sa ating bibig, kundi sa ating buong pagkatao. So, ibig sabihin, hindi lang sa inilalabas ng ating bibig, kundi makita rin nito kung paano tayo namumuhay o kung paano tayo gumagawa sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa madaling salita, ang ikatlong utos ay nagtuturo sa atin na igalang ang Diyos hindi lang sa ating sinasabi, kundi sa paraan ng ating pamumuhay sa araw-araw. Igalang natin ang pangalan ng Diyos sa paraan na ating pananalita, pag-iisip at pamumuhay. Nawa mamuhay tayo na karapat-dapat sa pangalang dinadala natin bilang kanyang mga anak. Amen ba? Napakaunti lang actually ng ika-53 na tanong. So ngayon nalalaman na po natin ang ika-53 na tanong, which is yung huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos mo sa walang kabuluhan. Dadako po tayo sa ika-54 na tanong ng Westminster Shorter Catechism. Basahin po natin. Ano ang iniuutos sa ikatlong utos? Sagot po, basahin natin. Ang ikatlong utos ay nagtuturo na ang pangalan ng Diyos kasama ang kanyang mga titulo, katangian, mga batas, salita at mga gawa ay dapat gamitin ng may kabanalan at lubos na paggalang. Amen. So makikita po natin sa Biblia sa Awit chapter 29 verse 2, purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Basahin din po natin sa Pahayag chapter 15, verse 3 to 4. Basahin po natin. Inaawit nila ang awit ni Moses na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat.
dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga paraan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang hindi magpupuri sa iyong pangalan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Amen. So, ang pagsamba sa mga bagay o gawa ng tao ay kasalanan. Di ba po? Ayon yun sa unang utos. Gayon din naman ang pagsamba sa pamamagitan ng mga maling sistema, likha lamang ng tao, ay pinagbabawal din yan sa ikalawang utos. At hindi doon natatapos. Kasalanan din ang maling paggamit sa pangalan ng Diyos sapagkat ipinapakita nito ang hindi tamang pagtingin at saloobin natin sa Kanya. Ibig sabihin, yung puso natin, yung isip natin, yung pagtingin natin, yun yung nasa loob natin eh. So kapag hindi yun tugma or hindi yun naayos, ating nang nagagamit ang pangalan ng Diyos sa hindi kaya-ayang paraan. So mga kapatid, makikita natin na hindi lang ang paraan ng pagsamba ang mahalaga, kundi pati ang ating puso at paggalang sa Diyos dahil ang tunay na pagsunod ay hindi lang panlabas, kundi nagmumula sa isang pusong tapat at may takot sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po tayo bilang Kristiyano, as we are claiming that we are the children of God, di ba po, importante po sa atin ang ating panloob. Dahil kung ano po ang nasa loob natin, yun po yung mag-reflect. Yun po yung reflect sa panlabas natin. Amen? Ang kahulugan ng ikatlong utos ay ito. Kahit ang ating pagsamba ay mukhang tama, listen po, kahit ang ating pagsamba ay mukhang tama at naaayon sa wastong paraan, kung ang ating saloobin, kung ating puso, ang ating isip ay hindi tama, ito ay nagiging maling paggamit sa pangalan ng Panginoong Diyos. So, careful tayo doon mga kapatid. Hindi sapat na tama ang panlabas na ginagawa natin dahil ang Diyos ay tumitingin sa puso. Amen? Kung ang pagsamba natin ay walang katapatan, walang paggalang, o hindi bukal sa loob, nawawala ang tunay nitong halaga. Sabi po sa Book of Joshua, chapter 24, verse 14, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. So, ipinapaalala po sa atin nito, ang tunay na pagsamba ay hindi lang tama sa paraan ng paggawa, dapat tama rin ang ating mga puso. Amen? Kailangan nating maunawaan ang dalawang halagang punto ng ikatlong utos. So, makikita po natin dyan ang pangalan ng Diyos at panunumpa gamit ang pangalan ng Panginoong Diyos. So una, tinutukoy dito ay ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay hindi basta salita lamang. Ito ay nagpapahayag ng kanyang mga katangian, ang kanyang pagpapahalaga, which is His providence, at ang kanyang mga gawa, or even His creation, paglikha. Sa madaling salita, ang pangalan ng Diyos ay nagsasabi kung sino siya. Amen? Doon niya nire-reveal. Sa pangalan niya, nire-reveal niya sa atin lahat. Amen? Kaya naman, kapag tinatawag natin ang pangalan ng Panginoon o ng Diyos, ito ay pagbibigay puri at pagtaas sa Kanya. Dahil dito, kailangan tayong maging maingat sa paggamit ng Kanyang pangalan, sa ating pagsamba, sa ating mga panalangin, even sa panunumpa natin, at sa lahat ng ating mga ginagawa. Minsan, nagiging ekspresyon ito hindi po ba? Sa nakasanayan, pero ito hindi po tama. Kung nalalaman ninyo, ang sinasabi kong ito, nawa ngayon ay maging aware na tayo sa pagbanggit ng pangalan ng Diyos ng biglaan, ng walang saysay, ng walang kabuluhan, or even sa mga ekspresyon na may emosyon. Dahil dapat lang natin banggitin or gamitin ang kanyang pangalan, again, sa ating pagsamba, sa ating panalangin, panunumpa,
at sa lahat ng ating mga ginagawang makabuluhan sa pang-araw-araw. Dahil nga, tayo ay example, tayo ay Kristiyano. I am a Christian, kiniklaim natin yan. Dahil tayo ay believers ng ating Panginoong Jesus. So dapat makita ito, hindi lang sa puso or hindi lang panlabas, kundi sa pang-araw-araw nating pananalita, pagkilos, paggawa. Amen? Yan. Hindi sapat na physical lang tayo present sa pagsamba. Minsan, a-appear tayo sa Sunday worship, di ba ho? Magpapakita tayo sa Sunday worship, pero wala dito yung puso natin eh. Or wala dito yung isip natin. Wala yung, dito yung presensya mo. Pero yung isip mo, yung puso mo, nasaan? Nasa ibang mga bagay. So, i-discuss po natin ngayon yan. Hindi sapat na physical lang tayong present sa pagsamba, kahit nasa simbahan tayo, kung ang isip natin ay nasa ibang bagay, which is nasaan? Nasa problema, or nasa simbahan ka, pero ang isip mo, trabaho pa din. Minsan, andiyan ka nga sa kinauupuan mo, pero ang hawak mo naman ay yung cellphone mo. Or iba pang mga isipin natin. Hindi tayo tunay na nakikibahagi sa pagsamba. Di ba ho, tinuturo sa atin na kapag po tayo ay narito, sama-sama tayong pupuri sa ating Panginoon. So kung ganun po, ang mga iniisip natin, ang mga ginagawa natin during our services, tayo po ay hindi nakikiisa sa ating gawain. So again, bilang Kristiyano, bilang mga katawan ng bahagi na katawan ng Panginoong Jesus, tayo po ay sama-sama makibahagi sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang pagsamba ay hindi lang panlabas na gawain, tulad ng pag-upo, pag-awit o pakikinig. Ito ay pakikipagtagpo sa Diyos. Sabihin mo sa kapatid mo, ay sa katabi mo, pakikipagpo kayo sa Panginoon. Narito ka, kapatid, dahil makikipagtagpo tayo sa Diyos. Ayan. Kasi minsan naliliko po pupunta lang sa church kasi andun si ganun. Minsan pupunta lang sa church kasi, spare time ko naman. Diba ho? So yung mga ganung motibo, mga ganung kaisipan, mga problema, trabaho, or mga bagay, ay nakakantala po sa ating gawain. At naaantala din yung pakikibahagi natin sa gawain. Amen? Ito ay pakikipagtagpo sa Diyos, kaya kailangan kasama ang ating puso at isipan. Kaya kapag wala ang ating atensyon at puso sa Diyos, parang ginagamit natin ang Kanyang pangalan ng walang kabuluhan. Napakasayang no mga kapatid, napakasayang na narito ka, narito ang iyong presensya, pero nasayang dahil sa mga bagay, sa mga isipin, sa mga nararamdaman mong wala dito. Parang sayang yung pagkakataon na may encounter mo ang Panginoon sa mga santo or sa mga iba pang mga services. Meron darating, pumunta ng church dahil malungkot. May mga ganong reason. Pumunta ng church para magmuni-muni, which is somehow good po yun. Kasi hindi natin alam kung paano kikilos ang ating Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa. Pero alam din po ng Panginoon ang ating motibo. Amen? So muli, kung ang iyong isip at ang iyong puso, even ang presensya mo pisikal ay narito, ngunit wala ang iyong isip at puso, tayo po ay hindi nakikibahagi sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Basta lahat ng bagay na naaagaw ang atensyon sa gawain. Amen. Sa madaling salita, ang tunay na pagsamba ay buong puso at isipan. Hindi lang katawan ang present, kundi pati ang loob natin ay nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Muli, igalang po natin ang pangalan ng Diyos sa buong pagkatao natin. Baka paglabas natin, may madulas lang, may marinig tayo. So ngayon po nalalaman natin na ito pala ay hindi mabuti. Sapagkat ang tunay na pagsamba ay pagsamba sa kanyang banal na pangalan. Ang ating Diyos ay banal. Ang kanyang pangalan ay napakabanal. Kaya nawawag natin itong gamitin sa mga bagay na walang kabuluhan. Ito po ay nasa 10 utos.
Kaya marapat lamang bilang mga Kristiyano muli, atin po itong may sagawa at may pamuhay. Ang isa pang mahalagang punto ng ikatlong utos ay tungkol naman sa panunumpa gamit ang pangalan ng Panginoong Diyos. Dapat tayong maging totoo at tapat sa ating mga panunumpa sapagkat sinabi niya na parusahan ang sinumang gumamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. May mga nagsasabi na ang mga Kristiyano ay hindi dapat manumpa kailanman. Madalas nilang ginagamit yung verse na sa Matthew chapter 5 verse 34. Sabi diyan, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. Ngunit mga kapatid, ang tinutukoy dito ni Jesus ay hindi ang pagbabawal sa lahat ng panunumpa. Ito ay sa pagsaway sa mga taong hindi tapat sa kanilang mga pangako. Marami na po tayong pangakong narinig na hindi natupad. Amen. At marami na rin tayong ipinangako sa kapwa natin na hindi din natin tinupad. Amen. Tanging pangako lamang ng ating Panginoon ang siyang nananatili at tapat. Amen. So dun, yun yung tinutukoy ng ating Diyos. Yun yung tinutukoy ni Jesus na pagbabawal sa lahat ng panunumpa. Yun yung pagsaway o hindi pagsunod ng tao na hindi tapat sa kanilang mga pangako. Mga taong iniisip na maaari silang hindi tumupad basta't hindi nila ginagamit ang pangalan ng Diyos. Kaya ang aral dito, mga kapatid, ang isang Kristiyano ay dapat tumutupad sa kanyang pangako, may panunumpa man o wala. Amen? Sapagkat ang ating buhay ay tinawag upang maging ilaw ng sanlibutan. That's why we are called to be what? We are the salt and light of the world. Amen? Sabi dito, sa tamang pag-unawa, ang kahulugan ng ikatlong utos ay hindi kasalanan ang manumpa sa pangalan ng Panginoong Diyos sa mga mahalagang pagkakataon tulad ng mga bautismo, sa pagtanggap ng mga tungkulin, di ba may mga oath yan mga positions or paghahandog, basta ito ay ginagawa ng may tamang saloobin at paggalang sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, gamitin natin ang pangalan ng Panginoong Diyos, hindi sa walang saysay, kundi sa katotohanan at kabutihan, upang ang kanyang pangalan ay maluwalhati sa ating buhay. Amen po ba? So sabi sa Book of Psalms, buhat sa silangan hanggang kanluran, ang pagngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Amen. At sa aking pong conclusion, ang ikatlong utos ay nagtuturo sa atin kung paano natin dapat gamitin at igalang ang pangalan ng Diyos sapagkat ang kanyang pangalan ay hindi basta salita lamang. Ito ay nagpapahayag kung sino ang Diyos. Kaya naman hindi natin dapat gamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan o sa anumang bagay na hindi nararapat. Sa halip, dapat natin itong itaas, igalang at tratuhin ng may kabanalan. Mga kapatid, sa bawat pagbanggit natin ang pangalan ng Diyos, salita man o sa gawa, naway makita natin ang ating paggalang, katapatan at tunay na pagkilala sa Kanya. Amen po ba?